Paghikayat sa publiko na gamitin ang PhilSys ID sa iba't ibang government transactions at update sa National ID, ating pag-uusapan kasama si Fred Soliesta, Deputy National Statistician mula sa PhilSys Registry Office ng Philippine Statistics Authority. Sir Fred, magandang tanghali po. Magandang tanghali. Sir Fred, una po sa lahat, gaano na po kalawak ang paggamit ng PhilSys ID sa iba't ibang transactions? Gaano po ito kalaking tulong sa mabilis na proseso ng mga ito? Actually, yung paggamit ng national ID natin ay malawak na talaga, no? Yung halos the whole of the government uses ng national ID mula sa pagkuha ng passport at saka mga pag-apply sa driver's license. Isa lang yan sa mga halimbawa kung paano ginagamit yung national ID kasi yung national ID ay valid proof of identity and age siya. So, yung central bank may mga memorandum circular sa lahat ng financial institutions including government banks na tanggapin na yan na yung ID na yan na pwede na sila maka-open ng mga bank accounts with just the single ID. And also yung mga financial institutions sa private ay tinatanggap na sa mga like yung mga pera padala na nagki-claim sila, tinatanggap na yan. And malawak na talaga yung uses ng national ID. Kung makita mo, sometimes sa mga airports yung pinipresent sa pagpasok, nakikita ko, ginagamit na yung national ID. And yung ibang institution nga na nagre-require pa ng dalawang ID, pero pag pinapakita yung national ID, ay sapat na yon na isa lang yung pinapakita yung national ID. Kasi yung national ID natin ay mabe-verify mo siya online through the QR code. So, patunay talaga na siya lang yung verifiable ID ngayon sa ating bansa. Sir, sa inyong datos, ilang Pilipino na po ba ang nakakuha at na-issue na ang mga PhilSys ID sa buong bansa at paano po ba natin mahihikayat yung ilan na kumuha na nito? Nasa ano na tayo mga close to 88 million na tayo yung na-register natin sa ating national ID. Malapit na tayo sa 92 million targets natin. And yung mga remaining segment of the population na hindi pa nag-register, hinahikayat talaga namin na magpaparehistro na kayo para at least ma-experience nyo rin yung advantages of having the national ID. Kasi pag may mga use cases pa tayo na para mapadali yung mga transaction sa mga ahensya ng gobyerno at saka sa private sector, nagiging mas advantage sa citizen na may national ID. So, yung PSA ay patuloy na nagre-rehistro sa mga hindi pa na-registered na sector ng ating population. Lahat ng mga probinsya may kanilang mga initiative through the fixed registration center, yung mga mobile registration. We have what we call PhilSys on Wheels, and then yung mga co-location with the different organization, especially the government. So, for one, I would like to cite an example. Verify namin yung co-authentication, yung mga four-piece beneficiaries ng DSWD through the family development session nila na requirement yun ng mga four-piece beneficiaries. And then, yung mga hindi pa na-rehistro ng mga four-piece beneficiary, including their family members, nire-rehistro namin. Pinupuntahan namin yung location kung saan sila nagko-conduct ng family development session. May target po ba tayo kung gaano karaming PhilSys ID registered ang nais ninyong makamit? Yung target namin by the end of this 2024, ma-achieve namin yung 92 million na target, and then of course we will have the steady state na patuloy lang yung pagpaparegister. Currently ngayon ay nagre-register kami ng less than 5 na ages of the population. Yung advantage naman nito ay para later magamit nila yan as a proof of identity and age pag nag-enroll sila sa mga eskwelahan, and not necessarily na magsisecure sila ng kanilang mga birth certificate para magpa-enroll kasi yung mga ages of population ng mga 0 to 4, yung sinasubmit din nila kasi na mga document dahil wala pa silang mga ID is the birth certificate. Of course na may siya dapat na nakalink din siya sa registration ng kanyang magulang kasi wala pa nga siyang masyadong mga credential. So later makikinabang sila na kung tanggapin na sila using that registration of ID sa pag-start ng school.
So sir, may backlog pa po ba tayo sa national ID printing sa ngayon? Kung Yung meron, sa, yes ma'am. yes, kung meron po, ilan pa po at kailan po target na matapos sa mga ito? Lalo na kasi may mga bata na magre-renew na ng kanilang ID after 15 years, tama po? Yes. Yung ano natin ngayon, yung physical card, yung na-release na natin sa ating citizens ay 51.5 million. May ongoing tayo na 3 million, around 3 million na distribution yung PhilPos. But sinupplement natin yon ng isang credential na with the same functionality ng ating card na e-Phil ID, mga 45 million. So kung i-sum up mo sila, yung dating binigyan namin ng e-Phil ID, ultimately nakatanggap na sila ng kanilang card. So halos yung mga citizen natin, marami na talaga and the majority yung na-issuehan natin. May mga iba pa na hindi pa talaga nakatanggap ng Phil ID or e-Phil ID, pero hindi na siya talaga significant yung number. And yung target namin na kasi patuloy pa kami nagpiprint, kung hindi siya matapos itong taon, definitely mga first or second semester ng 2025 ay halos makomplete namin yon. Sir Fred, sa e-Phil ID naman, gaano karami na po ang printed at naipamahagi na? Kasi sir, nag-start kami sa e-Phil ID nung intervention namin nung last quarter ng 2022 and up to 2023. Talagang pinus namin yon para na dinideliver namin. So halos na-saturate na namin yung mga areas. Ngayon, yung strategy namin with the e-Phil ID ay yung mga current registration kasi na pag nag-register sila, pag walang technical problem, in a matter of maybe 30 minutes, ma-issue namin yung e-Phil ID. And then yung iba na nagpa-follow up ng kanilang registration na wala pa silang natanggap na Phil ID, yung printed card or yung e-Phil ID, ay na-i-issue namin yon. Pero yung lahat ng citizens na register sa ating national ID ay makatanggap talaga ng physical card, yung printed sa BSP. So So sir, 45 million sir yung e-Phil ID na na-generate at saka napamahagi natin. okay sir, mensahe niyo na lang po para sa ating mga kababayan. So hinihikayat ko yung mga hindi pa na-register na segment ng population na magparehistro na tayo, and ultimately we will reap the benefit of having the national ID kasi in terms of identity verification, ito yung pinakamatibay dahil na later gagamitin na natin yung mga biometrics to ascertain the identity of the individual. So yung PhilSys registry office under sa PSA ay present siya sa lahat ng provinces around the country, including the regional offices, and may mga centers din kami sa mga malls na kung pwede kayo na magpaparehistro. So yun lang ma'am, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Fred Soliesta, Deputy National Statistician mula sa PhilSys Registry Office ng Philippine Statistics Authority.